Ang episode 24 ng Bleach ay nagmula sa chapter 597 hanggang 601 ng manga. At ito ang pwede natin gawing reference para malaman natin kung ano ang mangyayari sa susunod na episode ng Bleach. Pero bago tayo mag-umpisa ay spoiler warning muna para sa mga hindi nagbabasa ng manga. Dahil ang video natin ngayon ay tungkol sa mangyayari sa episode 25 ng Bleach base sa manga chapter 602 hanggang 606. Kaya kung nandito ka pa din kahit na warning na kita ay mag-uumpisa na tayo. Nagulat si Uetsu dahil pagkatapos niyang taluhin ang mga royal guards ni Yhwach ay bigla siyang nanghina. Pagkatapos ay biglang nagsalita ang duguan at nakahiga na si Yaskin. Sinabi ni Yaskin na ginawa niyang lason ang dugo na dumadaloy sa katawan ni Uetsu. Pinaliwanag din ni Yaskin na ito ang ability niya na gawing lethal dose ang kahit anong bagay na i-consume niya. Dahil dito ay nalaman ni Uetsu kung paano niya matatakasan ang ability ni Yaskin. Hiniwa ni Uetsu ang leeg niya para mabawasan ang dugo niya na naging lason. Pagkatapos ito ay kinaya niya na ulit na atakihin si Yaskin. Pero ito ay nailagan lang ni Yaskin. Sunod ay sinabi ni Yaskin na mawawala lang ang lason sa katawan ni Uetsu kung tatanggalan nito ang amount ng dugo na maaaring ikamatay niya. Sunod ay tinawag ni Uetsu si Tenjiro at biglang may kulay pulang liquid na bumalot kay Uetsu. Dumating si Tenjiro at sinabi na ang kulay pulang hot spring water ay may kakayahang palitan ang nawalang dugo at palitan to ng brand new na dugo kung sino man ang lulubog dito. Sunod ay wala nang nagawa si Yaskin dahil mabilis siyang naatake ni Uetsu at noong bumagsak na si Yaskin, ang sunod na target ni Uetsu ay si Yhwach. Nagdadalawang isip si Uetsu na atakihin si Yhwach dahil ang alam lang nilang impormasyon tungkol sa power ni Yhwach ay noong nakipaglaban pa to kay Genryusai 1,000 years ago. Alam ni Uetsu na hindi niya basta masusugatan si Yhwach, habang si Yhwach naman ay pinakitang nag-iipon ng power sa bawat kamay nito. Si Giselle ay iniinom ang dugo ng zombified na si Bambieta. Nagmakaawa si Bambieta na wag ubusin ni Giselle ang dugo niya. Pero ito ay kinagalit lang ni Giselle at sinabi na kinukuha lang naman niya pabalik ang dugo na binigay niya kay Bambieta. Sunod ay dumating si Lil Toto at kinuwento niya kay Giselle na pinatay niya si Pepe. Pero biglang tinutukan ng baril ni Robert si Lil Toto. Sinabi ni Robert na pumunta na si Yhwach sa Soul King Palace at iniwan na sila nito. Pagkatapos ay biglang naging desperado si Robert at pinaliwanag na ngayon na naiwan na sila ay magiging sacrifice na lang sila ng Osh Valley ni Yhwach. Sunod ay biglang may tumamang malaking pillar of light kay Robert na tumunaw dito. Ito ay mabilis na inilagan ni Lil Toto. Pero na-drain pa rin ang power niya na naging dahilan para mawala ang wings ni Lil Toto. Sunod ay pinakitang tinamaan na din ng pillar ng light ang ibang Stern Reader, katulad ni Nanana at Busby. At dahil dito ay nagalit sila kay Yhwach. Ang mga royal guards ni Yhwach ay isa-isang nagtayuan at na-revive dahil sa ability na ginamit ni Yhwach. Pagkatapos ito ay pinakita si Uetsu na nabaril na ng 2 beses ang balikat. Tinanong ni Uetsu kung ano ang nangyari. At pagkatapos ay pinaliwanag ni Jugram na ang Osh Valley ay ang power redistribution ability ni Yhwach, kung saan persahan niyang kinukuha ang mga power ng mga useless Quincy para sa kanya. At ito ay ibibigay niya sa mga useful na Quincy sa kanya. Dito ay naintindihan na ni Uetsu kung bakit biglang tumalab na sa kanya ang bala ni Lil Baro. Sunod ay binaril siya ulit ni Lil Baro. Pero ito ay sinangga ni Hikifune at Tenjiro. Pero sa kabila nito ay tumagos pa din ang atake ni Lil Baro. At ito ay tumama sa dibdib ni Uetsu. Sinabi ni Lil Baro na walang bala ang baril niya. Kaya hindi ito mapipigilan ng kahit ano. Dahil pinepenetrate nito ang kahit anong bagay na nasa target ng baril niya. Pagkatapos ito ay pinakita na pumunta na si Yhwach sa lugar kung nasaan si Ichibe. Si Kyorako ay naglalakad sa sirasirang Serete at dito ay nakita niya si Ukitake. Sinabi ni Ukitake na na-invade na ang Soul King Palace pero ito ay na-anticipate niya kaya hinanda niya ang Kamikake. Pagkatapos ito ay nagpaalam na si Kyorako at sinabi niya kay Ukitake na pupunta siya sa Central 46. Si Ichibe ay gumuhit ng 2 linya sa sahig at sinabi na sa loob nito ay tatalunin niya si Yhwach. Pagkatapos ito ay sinabi ni Ichibe kay Yhwach na tigilan na ang pangbanggit ng pangalan niya. At sunod ay biglang may malaking kamay na umatake kay Yhwach. Ang teknik na to ni Ichibe ay tinawag niya na Senri Chutensho. Sinabi ni Ichibe na ang tatamaan ng teknik na to ay tatalsik ng 1,000 leagues. Si Yhwach ay sinubukang magsalita para mag-activate ng counter ability dito. Pero hindi niya to nagawa dahil ayon kay Ichibe ay nadurog na ang throat
ni Yojaba. Pagkatapos ito ay natake ulit ni Ichibe na isa pang Senritsu Tensho, si Yojaba. Pero sunod ay biglang tinusok ni Yojaba ng daliri ang lalamunan niya. Pagkatapos ito ay bumalik ang pananalita ni Yojaba na kinaya niya nang sabihin ang teknik niya na Sankt Bogen na ang meaning ay Saint Bow. Ito ay lumikha ng malaking bow and arrow at tinatake ni Yojaba ang sarili niya para mapigilan ang impact ng attack ni Ichibe. Pagkatapos ito ay nakatayo na ulit sa harapan ni Ichibe si Yojaba. At dahil dito ay sinabi ni Ichibe na wala na siyang ibang choice kundi patayin si Yojaba. Si Urahara ay pinakitang gumuguhit sa lupa gamit ang cane niya nang biglang dumating ang mga Vizards na sila Hiyori, Hachigen, Lisa at Love. Hinanap ni Hiyori si Hiroichi pero sinabi ni Urahara na nauna na ang mga to papunta sa Soul King Palace. Tinanong ni Hiyori kung bakit to hinayaang mangyari ni Urahara. Sinabi din niya na maaaring ginawa to ni Urahara dahil wala tong pakialam sa kaligtasan nila Ichigo. Basta magawa lang ng mga to mapigilan ng sandali ang mga kalaban sa Soul King Palace. Pero hindi na nakasagot si Urahara dahil biglang dumating ang kapatid ni Hiroichi na si Yoshiro. Sinabi ni Yojaba na nag-iba na ang ekspresyon ng mukha ni Ichibe dahil mukhang naging masaya si Ichibe mula nung nagdesisyon to na papatayin niya na si Yojaba. Pero sinabi ni Yojaba na sa kabila na ito ay hindi pa din siya kayang taluhin ni Ichibe. At pagkatapos ay sinangga ni Yojaba ng kamay niya ang weapon ni Ichibe. Sinabi ni Ichibe na hindi flesh ang hinihiwa ng brush niya kundi pangalan. Sunod ay biglang bumagsak na ang braso ni Yojaba. Pinalawanag ni Ichibe na sa ngayon ang pangalan ng arm niya ay nahati na sa dalawa. At ito ay ana lang. Ngayon ang arm ni Yojaba ay kalahati na lang ang lakas at kakayahan. Sunod ay natake naman ni Ichibe ang katawan ni Yojaba. At tinanong ni Ichibe kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Nakalahati na lang ang lakas niya. Tatagal pa ang laban ni Yojaba at Ichibe sa 4 pang chapter hanggang 610. Kaya hindi tayo sigurado kung pagkakasyahin ba to sa isang episode ng anime o magiging 2-part ba ang laban ni Ichibe at Yojaba. Natatapusin sa episode 26 sa anime hanggang makarating na si Yojaba sa harapan ng Soul King. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.